Alas 5 Jess na, One Western Visayas na. Alas 5 Jess na, One Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Miyerkules, pag-usisa sa mga ginapatuman nga flood control project sa pungsod nagapadayon. 3 sa 4 ka flood mitigation project sa Iloilo City ginapatuman sa Barangay Barrio Obrero, Lapuz. Mga proyekto nagapadayon sunod sa DPWH ICDEO. 15 kay nugbalang manok nga nagabalor sang 200,000 pesos ginkawat sa isa ka game farm sa San Miguel, Iloilo. Bangkay sang lalaki nga may pilas sang pagkatiro sa ulo na sapuan sa Kailamunan sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Presyo sang karne sang baboy sa mga merkado sa Iloilo City nagnubo sang 20 pesos kada kilo. Kag BRP Miguel Malvar sang Philippine Navy nagdungka sa Iloilo. Modernized features dako ang mabulig sa combat operations sa West Philippine Sea. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, 4 ka flood mitigation project sa Iloilo City ginapanindugan sa DPWH ICDEO nga nagapadayon pa. Samtang 6 ka flood control project sa Bacolod City ginapareview man sa DPWH NIR kung may anomalya. Si Kim Salinas nakatutok. Ang daming projects, yung iba hindi namin makita kasi sometimes sa projects naka-specify lang, naka-general lang, walang specific address. Ghost Projects. Ini ang rin akusasyon sang Iloilo City LGU sa duwa sa 4 ka mga proyekto sang DPWH ICDEO sa syudad. Ang ini nga mga proyekto ang ginauyatan sang duwa sa 15 ka mga contractors nga ginbuyagyag sang presidente nga may pinakamadamo nga flood control project. Apang santo sa press release ng DPWH ICDEO, ongoing, kag on schedule ang 4 ka mga proyekto. 3 ka mga proyekto ang nahamtang sa Barrio Obrero, Lapuz. Ang isa ang yara sa Barangay Takasaro. Ang Section 1 sa Lapuz ang may contract amount sang halos 142 million pesos, kag 98.83% complete na. 95.82% naman nga kompleto ang Section 2 nga may contract amount man sang halos 142 million pesos. Samtang isa ka proyekto sa Barrio Obrero ang 51.47% kag may contract amount sang masobra 119 million pesos. Ang Iloilo Comprehensive Flood Mitigation Project Section 2 sa Haro ang 35% complete na kag may contract amount nga masobra 144 million pesos. As far as the DPWH Iloilo City District Engineering Office is concerned, wala gid kami asang project nga non-existing nga hambal nila. And may mga proof kami nga exist ang mga project. Apang sunod sa punong barangay sang Barrio Obrero, Lapuz, sa ilapag istoryahan isang DPWH, Desyembre sa naligan nga tuig pa kung tani matapos ang proyekto, galing nauntat lang. Dugang sini sa iya paglantaw, yara pa lang sa 60% nga kompleto ang proyekto. Sa karon, wala pa man mabutang ang tamburong sang proyekto. Pangitaan na siya mayor's permit. So nakabalik sila kung hindi ko magsala daw sindi nga June lang. Sunod sa DPWH 6, humalin sang 2022, magluwas sa 4 nga mga proyekto, may 322 naman yan natapos kag 11 ang wala pa masuguran. Samtang ginkumpirma naman ni DPWH 6 Regional Director, Engineer Joel Limpenko, nga iga-relieve si DPWH ICDEO District Engineer, Engineer Roy Pacanan. Apang ginklaro nga wala inis ang kailabtanan sa issue tuhoy sa flood control projects. Wala nga siya ng supervisory level pa ng mga ordinary. Ibabalik siya sa Assistant District Engineer. Hindi related, nagkataon lang na nagkasabay. Wala pa sang petsa ang relief order ni Pacanan nga pagasaylohon kuno sa Region 8. Samtang anom tanan ka flood control project sa idalom sang Legacy Construction Corporation ang ginhimo sa Bacolod City. Suno kay Bacolod Congressman Alvi Benitez, 5 sa mga ini ang 100% na nga natapos lakip na ang revetment sang Phase 2 sang Loygoy River, revetment sang flood wall sang Loygoy River, flood control project para sa Lupit River, revetment sang Phase 3 sang Mandalagan River, kag revetment sang Phase 2 sang Lupit River.
I will presume there is regularity sa pag-awards because it passed through the process. But as I said, because of the President's call, all of this are under review. Wala man na siya controversial ya. Hindi na siya daw ghost project na gina-allege. Nami man na sa for the information of the public balahaw, diba? Para mabalaan sila nung hinahimo sa for mitigating flood. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jerth. Bangkay sa lalaki nga may pilasang pagkatiro na sapuan sa kahilamunan sa Bacolod City. Asod-asod nga pagkasapo sa mabangkay sa Bacolod kag Talisay City ginatutukan sa kapulisan. Yaring balita nga itong gintutukan. Pasado alas 6 na sang aga, nasapuan sa naglabay nga driver sang pribado nga salakyan ang bangkay sang lalaki. Nagakulob ini, nakaputi nga t-shirt kag shorts. May duct tape ang mga mata kag may mapilas sang pagkatiro sa ilong kag kilay. May matinulo man sang dugo sa basurahan lapit sa bangkay kung sa din ini nasapuan sa barangay Mandalagan. Sa investigasyon sa kapulisan, posible yaginbilin lang sa lugar ang bangkay. Theory only, possibly, pero hindi siya exactly 100%. Wala ganito sa mga CCTV, wala man sa mga bullets sa crime scene. Sunod sa kapulisan, posible nga pagtimalos ang motibo sa pagpatay sa biktima. Pagbalos ang iyang mga biktima, ang ipang tiro niya man, kasi sa diin siya ang isa sa mga suspect sa mga series of shooting incident dito sa Bacolod City. Sa Tangob, may aram lang shooting incident, isa sa mga suspect. Okay. And sa Lacarluta, 2 counts of murder, siya man tong suspect. Kay nasaod to, positibo ang ikilala sa iya pamilya ang biktima nga si Jose June Codico, 36 anyos, sang barangay Bata. Sa piyak sa alegasyon sa kapulisan nga suspect si Codico sa pila ka insidente sang pagpanglutang, hindi kuno nagakadapat nga patsyon ini. Tani konsensyahon ka sa kabataan niyang kagagmay pa. Paano na lang ang kabataan niya? 13 anyos ang subang. Pamilyado si Codico kag may 4 ka mga kabataan. Manugbunag pa ang iya partner. Nagatrabaho kuno ini bilang pintor kag construction worker. Si Codico ang ika-4 na nga bangkay nga nasapuan humalin sang Lunes. Madumduman nga 3 ka mga bangkay ang nasapuan sa Talisay City. 2 sa mga ini wala pa makilala. And our investigators are on it now. We don't have that mga grupo nga pamatay. The information should come from us. We can see these as isolated cases. It doesn't affect the overall peace and order. Opon, Kirill Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, isa ka game farm sa San Miguel, Iloilo, ginkawatan sang 15 kay inugbulang ang manok. Samtang grupo nga nagasugo sa kabataan nga mangawat ginapatihan sa likod sang pagpangawat sang inugbulang nga mga manok sa Bacolod City. Si Kim Salinas nakatutok. Nagalalain ang tagiya sa isa ka game farm sa Barangay Santo Niño, San Miguel, Iloilo. Matapos nakawatan ini sang 15 ka mga inugbulang nga manok Domingo sang kagahon. Nagabalor initaran sang 200,000 pesos. Pagsaysay sang tagiya, aga na sang Lunes ang nadiskubrihan sang yamanghod nga nagabantay nga napangutod na ang higot sang manok. Posible, nag-agi ini sa suba sunod sa tagiya. May ginkat na sa likod. Ang barbed wire kag ang cyclone nila cut kadugay na ginsagod mo tapos kuhaon lang bala sang ibang bala wala ga pangabudlay butang nga na lang liwat sang sin kag naman secure naman liwat na wala gid may makakasulod. Wala sang CCTV sa game farm sunod sa tagiya gani mabudlay ang pag-identify sa mga suspect. May ginatumod na nga person of interest ang kapulisan apang hindi pa nila paghingadlan. Ginapatian man nga naggamit ini sa kabataan bangod sang footprint sa suba. Wala na ang ini nga mga tapak sang ginkatuan sang news team. Ginapabakod pa sa kapulisan ang investigasyon antes ipasaka ang kaso nga robbery. Ma-coordinate kita sa ibang nga mga police stations nga may similar case kagabi nakapangayo na kita sa mga pictures ng mga possible nga mga person of interest. May tao kuno nga nagkantuan da. Siguro mga butang mga inadlaw o sinimana naman ang Sa Barangay Granada, Bacolod City, arestado Sanday alias Koykoy, 20 anyos kay si alias Patrick, 15 anyos. Matapos nangawat sang 3 ka mga inugbulang nga manok.
Nadakpan ang mga ini matapos natulugan sa balay ang ilagin kawatan sa paglaom nga wala sang tao diri. Napatay ang mga manok matapos na suffocate sa sulod sang sako. Sunod sa kapulisan, na-monitor ang grupo ni alias Koykoy nga posible amo ang sa likod sang pagpangawat sa mga nagbalang manok sa iban pang lugar. Nangin modus na nila ang paggamit sa minor nga 15 anyos. Ginagamit silang minor ba lang, siyempre minor na wala sila criminal liability. Nang ginainto nila kay according sa WCPD, kung may fired autism bala natin nga minor, tapos bala nila mainto. Gintugyan na si alias Patrick sa WCPD. Sinong leader, ikaw or siya? Siya po ako, galing kulang siya kumukpan. Wala mong tao. Tapos? Nagsulod kami din, tulog. Tulog gamit ito, yamin mo. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Presyo sang karne sang baboy sa Iloilo City nagnubo sang 20 pesos kada kilo. Si John Sala nakatutok. Certified budgetarian kung kabigo ni Manang Lorraine ang iya kaugalingon bangod suno sa iya ganapaigo-igo siniyang budget sang iya pamilya para sa ila pang adlaw-adlaw. Subo nga suno sa iya hindi estable ang presyo sa mga balaklon ilabi na sang baboy nga kun kaisa nagasaka kag naganubo ang presyo. Dapat wais sa pagbudget. Iti budgeton mo kung may budget kabi nga na 500 sa musudan, bakal kabi baboy na 200. Bakal kasang imo nga utan 100. Tapos isda mo 100. Nagadamon ako nung supply sang baboy sang supplier na Manong Roland gani sa ila pwesto diri sa Haro Big Market nagdubo sang 20 pesos ang kada kilo sang baboy. Sa nagligad nga simana 370 to 380 pesos ang ila pork chop. Unod, spare ribs, maskara kag tiil sa baboy. Apang subo nga simana, nagnubo ini sa 350 per kilo. 360 per kilo naman ang liempo. Nagnubo-nubo gaman-gaman. Basta ininakan ko, nagnubo ko nung baboy sa live ko sa kadabukan magurong sa... Sa merkado naman sa Barangay Tagbak, Haro, Iloilo City, mas barato naman ang presyo. 340 per kilo ang liempo kag boneless cut. Samtang 330 pesos naman ang iban nga cuts. Ang baboy subong sir nagdubo compare mo last 2 months ago. Kay galing sa iba niya area siguro wala lang gid pa sila nagpanaog pagid bala. Kasi taas sila kay compare sa amon. Depende abi sa supplier. Apang suno sa mga vendor hindi estable ang presyo sang baboy kag posible nga maghulag naman sa madason nga simana. Upod kay Hans Diciato, John Sala. 1 Western Visayas. Balantahin mga kapuso padayon yung ginomonitor sa pag-asang Bagyo Goryo nga mas nagbaskog siningi man nagliligad nga oras. Sa 11 a.m. latest bulletin sa pag-asa, ginpasakang sa signal number 2 sa Itbayat, Batanes, samtang signal number 1 naman sa nabiling gabahin sang Batanes. Ano man nga oras, magapagawa sang bago nga bulletin ang pag-asa gani magtutok lang sa updates. Ginlabyan sang Bagyo Goryo ang Taiwan kag posible sa bungad adlaw tigayon na nga makagwa sa par. Magluwa sa Bagyo Goryo, posible man magdala sang ulan ang habagat kag thunderstorms ilabi na sa hapon o kung gabi. Base naman sa datos sa Metro Weather, posibleng ulan sa Western Visayas kag pila kabahin sang Negros Island. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Iloilo City Police Office ginkilala bilang Best City Police Office sa pungsod sa 124th Police Service Anniversary. Apang publiko magkatuha yung opinyon ang sinibangod sa mga nagaluntad nga krimen sa syudad. Si John Sala nakatutok. Sa ginhiwat nga 124th Police Service Anniversary sa PNP, ginkilalang Iloilo City Police Office bilang Best City Police Office sa bugos nga pungsod. Ginbato ni ICPO Director Colonel Kim Ligad ang ining pagkilala sa Hapokrame sa Quezon City sang August 12. Suno sa spokesperson sang ICPO, isa sa mga nangin basihan sang pagkilala amo ang mga inisyatibo nga nakabulig sa pagpabilin sang kalinong sa syudad. Ini maga-serving duga nga inspirasyon kag motivation sa bilog na pamunuan sang Iloilo City Police Office ay sa aton na balatsagon na appreciated kita.
Pinaagi sa isa ka statement ginpahayag sang PRO6 nga ang ini nga pagkilala bunga sa pagbuligay sang komunidad kag kapulisan. Apang suno sa tricycle driver nga si Julito, hindi pa niya mabatyagan ang presensya sa kapulisan sa syudad. May kulang pa sa banta ko, sir. Damo pa Japon krimen nga katabo mo. Sa damlag lang pilaso ng isa ka minor de edad sang ginbuno kag kastigo sa Haro Plaza. May duwa pagid ka mga minor de edad nga pilason sa Rambol sa Mandurriao. May mga insidente man sa pagpangawat nga na-record sa Haro kag La Paz. Nagpasalig ang ICPO nga padayon yung ginatutukan ang mga nagluntad nga insidente. Lauman suno sa ICPO ang mas masangkad pa nga police visibility. We will remain committed to serve and protect the Ilonggo people, and we continue to appeal na padayon ninyo kami nga suportaran kabuligan para mapamintinata kalinong kagkataway sang syudad sang Iloilo. Suportado naman sang estudyante nga si Jules ang kapulisan. The police officers here in Iloilo City are doing well in their jobs, and I think they are more deserving to have the award. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mabusog gintakop naman sa Criminal Investigation and Detection Group o kung sa ADG, Negros Island Region ang 5 ka suspect ng illegal nga nag-refill sa butane canisters salin sa LPG tank. Natukiban niya ginabaligya pa sa maini ang butane. Ginbatigayon ang operasyon ukon ang operasyon sa Barangay Granada, Bacolod City kung sa din ginaresto Sanday alias Tim, alias John, alias Gino, alias Eman, kag alias Noli. Na-recover sa operasyon ang mga butane canister. 12 ka improvised refilling machines, 92 ka empty kag 3 ka puno ng LPG tanks nga nagabalor tanan sa 1.3 million pesos. Ginpasakana sa reklamo nga paglapas ang batas pambansa 33 ang mga suspect. Mga kapuso na sapuan nga wala na sang kabuhi kag may pila sa baba kag mata ang isa ka lalaki sa Baybayon sakop sa Barangay Muhon, San Jose Antique kahapon Agosto 12. Nakapantalon, naka-jacket ang lalaki. Na-recover man ang relo kag cellphone sini. Suno sa punong barangay, hindi residente sa lugar ang amo nga lalaki. Ginpahayag sang kapulisan nga hindi ini amo ang persona nga gindeklara nga missing sa Tibiao sang Agosto 10. Wala pa sang nag-claim sa bangkay nga subong sa isa ka punerarya sa San Jose. Padro kung din anod ng balad. Pero ang balad ito alin. Na-decompose na? Decompose. Mga buyog naman nga nagtipon sa poste sa kilid ng Central Market kag mga bultuan sa Barangay Takuling, Bacolod City, ginakablakan. Samtang madamo nga pis-pis nagahapon sa mga kables ng kuryente sa shopping area. Yaring balita nga aton gintutukan. Ginkabalakan sa mga manugbaligya kag bumalakal ang pagtipon sa mabuyog sa ibabaw sang poste sa kilid sa Bacolod Central Market. Ginayon nga nagpatigayon sa dispersal operation ang City Health Office kag Bacolod CDRMO. Magapatigayon man sang fogging sa Beehive ang nangyari mismo sa sulod sang CB Ramos Elementary School sa Barangay Takuling. Ito pila ka kabataan ang ginkagat na sang buyog. So naalarma kami nga kapin po maghangin todo, magiyong sa nga arang balay sa mga buyog. Nagaplanaog sila. Ginatake sa mga buyog sa tinalikdan nga adlaw ang pila ka mga estudyante. Gulpe ko din ang ginlagkas kong kagat ko din. Paano ka ginhilabtan man? Ara de sila. Dayon? Inigo sang silig pay gulpe ko din kagat. Inabuya ang sa ako ng silig pay na igo na boy di sa ako ng bubuyog dito. Nagtan ko diyon. Sang tinalikdan niya binulan, nagpatigayo na sang dispersal kag extermination operation sa mabultuan ang CDRMO. Ang tendency na sa ila is daw defense mechanism nila nga matake gid ay kung sinong ara sa ila palibot nga lapid. So amo na kung masting ya kana may mga allergic reactions na siya mo. Actually hindi man sila gid nga papatay no. Mapalagyo na sila. Pero ang tendency naman na nila is masaylo naman na sila iban nga lugar. Magluwas sa mga buyog, makigangot man ang CDRMO sa power distributor kag Provincial Environment and Natural Resources Office agud matagahan sa paghapon sa mga pispis sa mga kable sa shopping area. Most probably gakatabuin kay base ang ilang ang mga natural habitat bala sa bukid, base wala na no, gipangutod na, gipang ano na. So daw ano man nga amo nang nagkadto na sila sa syudad. Opo, Kiril Castillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas.
Mga kapuso, nagsungkad na sa otoridad si alias Buknoy ang preso sa Balasan Municipal Station nga nakapalagyo sang tinalikdan nga Hulyo. Sunod sa Iloilo Police Provincial Office, nagsungka si Jason Navales alas 7:30 kagabi upod sa iya lolo kag isa ka punong barangay. Pahayag niya, nagtuad si alias Buknoy nga nakapoy na ini magpanago sa iya pamilya kag sa iya nobya sa Carles. Suno kay IPPO Director Colonel Bayani Razalan, posible nga nakulbaan man ang carnapping suspect sa iya paandam sa nagligad nga hindi niya ini paguntatan tubtob nga hindi madakpan. Sang Domingo na siplatan na ini sang kapulisan apang nagpanago sa katubuhan kag wala nadakpan. Madumduman nga ginrelieve sa pwesto ang anay hepe sang Balasan MPS nga si Captain Renzo Martinez bangod sa pagpalagyo sini. Nagapadayon sa gihapon ng administrative investigation kay Martinez kag sa tatlo ka iban pa nga mga pulis apisar nga nagsungka na ang suspect. Nadakpan sa isa ka entrapment operation sa Bilison Antique sa Agosto 11 si alias Roger, 22 anyos. Ang suspect nga nangawat sang helmet sa San Jose Antique. Suno sa kapulisan, Agosto 10 sa nagpark lang sa isa ka mulang biktima. Apang ginkatingala sini nga nadula ang iyang helmet sa iyang motorsiklo. Gileon nga nagreport sa kapulisan nagtagiya sang helmet. Natukiban nga ginbaligya sa suspect ang helmet online. Tubtob gin-entrap na ini kung sa di nabakal sa kapulisan ng helmet sa balor nga 1,800 pesos. Magapangatubang ang suspect sang reklamo nga theft. Wasak ang motorsiklo sa 53 anyos nga si alias Nunoy sa nabungguan sang pickup sa barangay Aglosong, Concepcion. Halin sa Banwa San Carles, padulong sa Concepcion ng pickup sa natabuang aksidente. Suno sa kapulisan, wala matalupang dan sang driver sang pickup ang motorsiklo nga nakapark sa higad sang dalan. Tungod sa impact, nagtabog ang motorsiklo sa direksyon sang driver nga yara sa higad sang dalan. Nakaagom sang pila sa nagkalain-lain nga parte sang lawas ang driver sa motorsiklo. Natala na pa nga magsapol ang magtimbang nga bahin. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, President Ferdinand Marcos Jr. nagpadulong subong nga hapon diri sa Iloilo City para sa inaugurasyon sang pasilidad sang Philippine Fisheries Development Authority. Sa dugang nga detalye makaupod naton si Zen Kilantang Sasa live sa Iloilo Fishport Complex. Zen? Jert, nagpadulong subong adlaw sa Iloilo City si President Ferdinand Marcos Jr. agud pangunahan ng inaugurasyon sang bag-o nga ginrehabilitate nga market hall sang Philippine Fisheries Development Authority Iloilo Fishport Complex diri sa Barangay Tanza, Baybay. May kabugusan nga 37 stalls ang newly rehabilitated nga market hall sa Iloilo Fishport Complex nga may contract price nga 885 million pesos nga mag-accommodate sa mga fish broker. Matinlo, malapad kag maskin patahom ang market hall para komportable ang mga fish retailer kag mga kliyente sang fishport. Sa pagpadulong sang presidente sa Iloilo, dala sini ang ayuda para sa mga mangunguma kag manugpangisda. Masobra 37 million pesos nga balor sang assistance ang ginpanagtag sini sa mga farmer and fisher folk associations. Lakip sa mga nabaton nga makinarya kag equipment sa mga benepisyaryo ang 4-wheel tractors, corn mills, corn shellers, hammer mills, forage choppers, rice mills, rice harvesters kag 20-footer fiberglass boats. Tinutuyo sang gobyerno nga mapasanyog pa ang agricultural and fishery productivity kag mabuligan ang pangabuhi sa mga mangunguma kag manugpangisda. Magluwas diri ang Philippine Crop Insurance Corporation ang naghatag man sang cheque nga nagabalor 96,446 pesos sa siyam ka insured farmers and fisher folks nga naapektuhan sang bagyo, peste kag balatian. Antes pa si PBBM Jert nagpadulong diri sa Fishport, gin-inspeksyon man sini ang flood mitigation project nga nahamtang sa barangay San Isidro, Haro, Iloilo City. Amo yatong pinakalitas halin diri sa Iloilo Fishport Complex. Madamong gid nga salamat sa detalye kapuso Zen Kilantang Sasa. Sa iban pang balita, BRP Miguel Malvar sa Philippine Navy nagdungka sa syudad sa Iloilo kag ginbuksan sa publiko. Modernized features dako ang mabulig sa combat operations sa West Philippine Sea. Si John Sala nakatutok. Nagdungka sa syudad sang Iloilo ang BRP Miguel Malvar FFG-06 bilang kabahin sang ORAC tokon Operational Readiness and Capability Test. Ang BRP Miguel Malvar ang pinakabag-o nga guide missile frigate tokon warship sang Philippine Navy.
Ginpangalan nini kay Miguel Malvar nga amo ang pinakauli nga Pilipino nga general nga nagsungka sa Filipino-American War. Moderno kag state-of-the-art ang amo nga warship. Pila sa mga armas sini ang 76mm Super Rapid Gun, Sea-Star Missile Surface-to-Surface Missile, Vertical Launching System kag Close-in Weapon System. We test the capabilities of the ship kasi it's brand new and we have just manned it and part of it is the training of the crew as well on the different systems of the ship. So before we go, we let them patrol where they are needed. Sunod naman kay Captain Paul Michael Hechanova, dako ang mabulig sang BRP Miguel Malvar sa mga combat operations sang Philippine Navy, ilabi na pananglitan nga kinanglanon sa West Philippine Sea. It's the third guided missile frigate sa inventory natin sa Philippine Navy. When it is fully equipped later on, so it can perform the 4 dimensions of warfare. So kaya po natin siyang i-conduct for the anti-surface, anti-air, anti-sub at yung pang-apat na domain is yung electronic warfare. Magluwas sa BRP Miguel Malvar, nagdungka man sa Iloilo City ang duha ka fast attack craft sang Philippine Navy. Ini ang ikaduha ng hugnat sang operational readiness and capability test. Una inigin patigayon sa Luzon. Biyernes ang aga naman, magapadulong sa Cebu ang Philippine Navy antes magpadulong sa Mindanao. Upod kay Hans Diciato, John Sala. 1 Western Visayas. Suspect sa pagpangawat ng electric power tools sa Tikod Lapas na huli cam. Samtang suspect naman sa pagpangransak sa apartment unit sa Kalubian Haro na dakpan na sa kapulisan. Nakatutok, Zen Kilantang Sasa. Sa sining nga video, makitaan ang pagsulod sang lalaki nga ini sa kudal sa likod nga bahin sa isa ka balay sa barangay Tikod, La Paz. Ang lalaki ang nakasuksok sang brown nga t-shirt kag naka-shorts. Dali-dali sini nga ginkuha ang electric power tools nga natungtong sa lamesa. Gintaban sini ang circular saw kag cordless drill nga nagabilitanan sang 7,000 pesos. Bangod wala sang tabo ng iyan nawong, gilayon niya nakilala ang suspect nga si alias Badoy sang Tikod, La Paz. Parang dumaan po siya sa parang barbed wire o lumusot siya doon. Tapos kinuha po niya yung dalawang items po. Desidido ang biktima nga magpasaga sa reklamo batok sa suspect. Samtang, arestado na si Joselito Hardenico, 32 anyos sa barangay Habog-Habog Molo. Ini ang suspect sa pagpangransak sa apartment sa Kalubihan Haro, Domingo sang kaagahon. Natigayon ini nga madakpan sa tingob nga puwersa sang Haro kag Molo Police. Na-recover sa suspect ang mga alahas nga ginalakipan sang relo, kulintas kag aritos. Apa ang mga ini ang ginabulubanta nagabalor lang sa 19,000 pesos. Base sa pagpangusisa sa kapulisan sa mga biktima, nagdangat sa 112,000 pesos ang balor sa mga alahas nga ginkawat sang suspect. Magapangatubang ini sang reklamo nga robbery. May mga background ni siya, I don't know kung recorded, officially recorded dito sa province. Ang may mga kaso ni siya dito sa pagpangawat man. Iba nga ni sigarilyo ko na nga pinakiti, iba na mo na alahas man. Tapos ang mismo sila, ang kanya man, nagareklamo man nga nadulaan man sa mga alahas. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa. 1 Western Visayas. Mga puso, yari na ang mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa pihak sang kayuhan niya ginahimo ni Tera, pagadudahan siya sa mga tao. Makilala na bala ni Kera Mitena si Tera? Sino bala magaserbe ng mga kambaldiwa? Bantayan mga puso sa Encantadia Chronicles Sangre Mondays to Fridays sa atong Jimmy Prime, 8 p.m. pagkatapos sa 24 oras. Mga kapuso sa masami, ginakumparar ang duha ka tawo nga nag-aaway sa Ido kag Kuring. Pero sa Haro, Iloilo City, mag-BFF ya ang Kuring nga si Snow kag Ido nga si Matcha. Sa video nga nakuha sang ilang amo nga si Dave, makita nga halin sa pag-relax-relax, pagdugsing, paghampang pati sa pagtulog, ug na naigid ya ang mag-BFF.
Magluwas nga nalingaw na touch kuno ang ilaamo bangod na pamatud-an nila nga ang matuod nga pag-abyanay hindi lang para sa tawo kundi para man sa kuring kag ido. Makabigid nga ayos sanday snow kag matcha. Gani kapuso kung kamo may mga istorya nga pinasahi, makahatag good vibes ukon makalilingaw. Makuhaan sang inspirasyon kag pagtulunan ipakigbahay ng mga istorya nga ayos gid. Sana all may snow kag matcha sa Panimalay. Mga kapuso, diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.